Geisha White. Ito yung classic at ito yung intense. Konting backstory lang. Nagamit ko na to siguro mga last year pa. Unang gamit ko pa lang, hindi ko na siya nagustuhan. Kasi masakit siyang i-glide or i-lather sa balat. Siyempre kapag sabon, usually gusto talaga natin yung parang masarap sa balat, masarap i-ganon, diba? Medyo nanibago ako sa kanyang texture. Yun pala, meron siyang mga micro beads. Sabi ko, ayoko, hindi ko na gagamitin kasi baka magkagas-gas-gas-gas lang ang aking balat dyan. So, fast forward, nakakakita ako ng maraming mga reviews online. Parang lagi ako nakakita na ang tataas ng rate niya. Hindi ko na siya talaga na-try kasi nga, sa texture pa lang ayoko na siyang gamitin. Kaso, ang dami ko ngang nakikita reviews online. Nakita rin ako sa mga ibang influencers na ang gaganda ng balat na, hala, ba't parang okay? Baka dapat tinuloy-tuloy ko yung paggamit. And then, lagi ako nakakakita nito sa Watsons. So, ayun nga, wala ako masyadong memory nito. Basta ang alam ko lang kay Geisha White, magaspang siya. Ito yung binili ko, yung classic. And then, nagulat ako nung ginagamit ko na siya, bakit hindi siya magaspang? So, parang sinasabi ko, parang hindi na din ako reliable talaga. Parang hindi na reliable itong sarili ko. Baka hindi naman Geisha White yung ginamit ko noon na magaspang. Tapos, so medyo na windang ako sa sarili ko. And then, biglang naisip ko, baka naman may iba pa tong variant. Yun nga, pagkapunta ko sa isang branch ng Watson, ito ang nakita ko. Ito naman yung kanilang intense na variant. And then, nung ginamit ko siya, napatunayan ko na hindi naman pala ako nagkakamali. Magaspa nga siya. Ito yon. By the way, saka na muna tong si intense dahil hindi ko pa talaga siya nagagamit ng tuloy-tuloy. Talagang tiningnan ko lang muna kung siya yon, yung magaspang. So, ito na muna yung aking nagamit. Yung aking naubos na isang bar is si Geisha White Classic. Scar and Blemish Bar. Mga powerful ingredients daw dito is kojic acid, collagen, niacinamide, and papaya extract. And according dito, meron siyang Japan Skin Technology. But manufactured in the Philippines. Yung ganito is 75 pesos. Oo. 75 pesos. Each bar soaps. Nakasil siya sa plastic. 65 grams yung dalawang bar. So, yun. So, just like any other kojic bar soaps, talagang pare-pareho sila ng itsura. Magkakaiba na lang talaga dun sa mga cravings. Cravings? Carvings? Cravings. Carvings, ayan, nakalagay dyan is Geisha White. Tapos, kamukha din siya ni Koji-san. Yung scent niya is may pagkakaiba. Mas matapang to compared kala Koji-san. Kasi sila Koji-san, parang amoy royal. At yung iba kong nagamit na kojic acid soaps, maaamoy mo nga na may papaya siya. So, yung ganito kalaki is naubos ko 5 to 6 days. Yung 5 days, maliit na siya, pero pwede mo pa siyang matapos talaga kinabukasan. Pero yung ika-6th day kasi ng paggamit ko, medyo nabitin na ako. Kasi maano talaga ako magsabon sa katawan eh. Kaya ang mga soaps talaga sa akin, mabilis matunaw. Lalo na ang Koji-san. And speaking of tunaw, ayun, isa yun sa nagustuhan ko dito kay Geisha White. Hindi siya mabilis matunaw. Si Koji-san, grabe talaga, parang talagang umiiyak ng orange sa lalagyan ng sabon. Pero itong si Geisha White, in fairness, matagal siyang matunaw. Ako kasi minsan 2 days ako maligo, minsan once a day. Okay na siya for a kojic acid soap. Matagal na yun, Beshi Bells. So, yun yung isang nagulat ako dito na, wow, matagal siyang matunaw. Plus, hindi mukhang umiiyak ng orange yung lalagyan nyo ng sabon. Medyo nahahawa niya lang ng orange yung katabi niyang sabon. Pero hindi siya yung parang nagtatagas. Sunod na nagustuhan ko dito kay Geisha White, yung linis sa feeling after mo maligo. Ay, by the way, yun pala hindi ko pa nasasabi. Parang almost a year ako hindi gumamit ng kojic acid soaps. Body wash lang. Mga shower gel, mga ganun lang gamit ko for almost a year. So, nung bumalik ako kay kojic acid, tapos ito yung ginamit ko, ang sarap sa feeling. Talagang parang, wow, iba talaga ang kojic acid soap. Hindi ko alam kung Koji-san din ang ginamit ko, kung ganun din ang mafe-feel ko. Ang linis-linis ng feeling ko.
parang nalinis talaga yung kasulok-sulukan nung balat ko. Pero hindi naman ako gumamit ng any mesh. Talagang lather ko lang talaga siya sa aking skin and binabad ko for 3 minutes. Kasi nakalagay dito, maximum mo siyang pwedeng ibabad is for 3 minutes. By the way, hindi ko to ginagamit sa mukha ha. After 3 minutes, talagang mafe-feel mo yung stinging effect. Sorry, medyo makati yung lalamunan ko. May ubo kasi ako. Mafe-feel mo na yung stinging effect. Makati-kati sensation. Kapag nakakaramdam na kayo ng ganun sa mga kojic acid soaps, banlawan nyo na. At isa pang nagustuhan ko talaga dito kay Geisha White, na parang feeling ko ang kakaiba nun compared sa ibang kojic acid soaps. Ang nagulat ako sa kanya is wala siyang micro-peeling na makikita. I mean, wala kang makikitang mga dry skin, dry spots. Wala akong nakitang ganun sa kanya. Compared sa ibang kojic acid soaps na after 2 or 3 days, makikita mo na nagbabalat-balat ka. Which is okay naman kasi makikita mo talaga doon na nag-exfoliate yung skin mo. Kaso minsan over na, parang masyado na siyang matapang. Ako kasi nag-expect talaga ako na makakakita ako ng mga ganung pagbabalat-balat or pagma-micropeeling. Kasi almost 1 year akong hindi gumamit ng kojic acid soap. So nagulat ako na wala akong nakitang ganun. Pero feeling ko naman exfoliated yung skin ko. So parang feeling ko sa banyo pa lang tinatanggal na niya yung mga dead skin cells mo and sumasama na siya sa tubig. Yun yung maganda sa kanya, hindi niya pagmumukaing dry or scaly yung skin mo. Kasi yun talaga yung effect ng mga kojic acid soaps, di ba? Kaya kailangan mong mag-lotion ng matindi. Kung gusto mo talaga ng magandang effect, hindi lang yun nasa sabon, sa mga susunod mo ring routine. Especially yung lotion. So ayun, meron pa akong isang bar soap netong Geisha White Classic. And itutuloy ko pa siya. But so far, for almost a week ng paggamit ko na to, I can say na totoo yung hype na nakikita ko online na sobrang ganda ni Geisha White. How much more siguro kung ituloy-tuloy mo siya. Hindi siya ganun katapang pero sobrang effective. So lahat dahan-dahan lang. Huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay. So that's it for Geisha White Classic. Let me know your thoughts on the comment section and thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye!